Mga kasambahay, kumusta? Parang ulan na naman, napaka ano yung ano, makulimlim yung panahon. Mabuti na lang yung mga iba kong labahan is tuyot na. Kasi hindi ko pinagsabay-sabay kahapon maglaba. Tapos mamayang gabi, kailangan tumatapos na ito lahat mga plansyahin ko para bukas maglinis naman ako ng CR. Lamig ng ano, lamig ng simoy ng hangin. Sana laging ganito. Yung hangin ba, yung simoy ng hangin is malamig. Tuyot na to, tanggalin ko na naman ito mamaya kasi tuyot na siya. Pag hindi ka man magsasawa pabalik-balik yung pagkasambahay ka guys, yung trabaho mo is pabalik-balik na lang. Magluluto, maglinis, magluto, maglinis, magluto, maglinis, maglaba, magplansya. O diba? Pag hindi ka man matuliling, iwan ko na lang. Kaya proud na proud ako sa mga kapwa ko kasambahay kasi kahit pagod na sila, so tuloy pa rin yung pagtatrabaho nila para sa kanilang pamilya. Diba? Hindi ganun kadali yung pagiging magkasambahay ka kasi just ando na yung magkaroon ka ng amo na salbahe, yung hindi ka pakakainin. Kahit dito sa kahit dito sa atin sa Pinas, may mga amo talaga na walang hiya. Diba? May ganun talaga. Swerte na lang ako kasi yung amo ko nakakakain ako ng maayos, kumbaga hindi ako hinigpitan ng mga pagkain, nakakain ko yung nakakapagluto ako ng gusto kong kainin, ganun. Hawak ko yung kusina, ganun ba? Pero pag magkaroon ka ng ibang amo na na yung binibilang yung pagkain, meron akong kilalang ganun guys, nakakaawa kasi kahit yung sardinas binibilang pa yung yung saging na isang piling bago daw yung ilalaga guys. Binibilang pa daw ng amo niyang ganun. Tapos yung kanin, hanggang 3 lang yung sinakain. 3 yung sukatan ng sa rice cooker ba? 3 ganun lang daw. Tapos di ka na pwedeng hirap ng ganun. Ako hindi pwede sa akin yan Ang dami ko kung kumain Ay, bakit? Nagtatrabaho ako ng Dati-dati nga nakita ako ng boss kong lalaki na sobrang dami ng kanin ko sa plato. Nagkwento siya sa asawa niya, sabi niya, ang kanin ko daw sobrang dami. Pero hindi siya nagreklamo dahil marami yung Parang nabigla lang siya ba kasi sa liit kong ito, tapos yung kanin ko sobrang dami. Sabi lang ng boss kong babae, hayaan mo siya. Siya naman yung lalaki. Ganun lang. At saka yung boss ko, pagdating sa kanin, hindi talaga yan sila ang daming tambak-tambak ba naman yung bigas nila dyan. Ewan ko na lang kung higpitan pa nila ako sa kanin. So yung ganun. Tapos dito lang din ako nakatagal sa kanila guys, na sobrang tagal na almost 20 years na ako dito. Sa iba ko namang naging amo, ang bibilis ko lang, may 1 taon lang, tapos alis na ako. Kasi hindi ako pumapasok kaysa yung amo yung alang-alang sa pagkamayaman ba. Kasi mga ganong ugali, masasamang ugali guys. Yung biglang yumaman, yung nakahawak lang ng kunting pera, tapos akala mo kung sino. Ayaw ko talagang ganun na amo. May experience na akong ganun. Nilalayasan ko talaga Ay, huwag mo akong anuhin ha. Galing ka lang din sa sa hirap ng buhay. Tas nagkaroon ka lang ng kunting pera, akala mo na kung sino ka. Ayaw ko talaga ng ganon. So kaya gusto ko pag nangamuhan talaga ako guys, yung alam niyo may pera talaga. Please. Hindi masasama. Hindi naman lahat na
lahat guys na yung nagkaroon ng pera, sumasama na yung ugali. Hindi naman lahat, pero kadalasan talaga ganun. Tapos ito pala yung damit ng bisita ni ate. Ay, tsahin ni ate at pinsan ni ate. Sinilabahan ko sa manual. Tapos na din pala ako maglaba doon sa cover ng cover ng tropilo doon sa sala. Ang gagawin ko na lang is bukas ako nang maglinis ako ng CR nila ate, nagpalit ng cover kama. Nasan ko yung couch doon na yung basahan na may downy kasi iba yung amoy. Dahil dapat mo. Ito yung hiningi sa akin yung pinsan natin ng plastic. Kasi parang babalot ko yata yung marurumi niyang damit ko parang dadalhin mo pabalik sa US. Sabi ko hindi, lagyan mo lang dyan labahan. Para pag bumalik sila sa Amerika, malinis na kapila. Nagsindi ako ng kapil kasi gusto niyo, ang lamok, ang lalaki. Yung hiwalay sa balat. Tapos pagbalik nila dito sa Sabado, yung auntie nila naman, boss ko, maraming labahan ko naman para hindi ako napampakan. Tapos, dating naman ng mga damit ko. Parang nadalit nila nilang mga pangbinsaraan, labahan ko, tambak talaga guys. Tambak talaga yung labahan ko. Yung mga damit nila is yung mga nagagamit ko ng guys, mga pangbinsaraan na damit. So kaya kailangan ko tapusin lahat yung mga marumi ngayon at saka tansyahin para ang nalabahan ko na lang is yung mga daladala nila. Napaka-boring. Pag ikaw talaga mahilig sa party, hindi ka talaga pwede dito sa village guys kasi napakatahimik. Kasi wala talagang kaano-ano dito ginoo ko. Yung village, mabuang ka talaga. Pag sanay ka sa mga party-party. Mas, lalo na kung sanay ka sa sa mga gala-gala ba? Hindi ka talaga pwede dito sa village na to. Baka iiyak ka na araw-araw. Kaya minsan naiisip ko na lang na uuwi na lang ako kasi napaka-boring na dito. Kaso iniisip ko din, oo nga, boring nga. Pero pag nandoon ka naman nakatambay sa inyo sa probinsya, wala ka namang kita. Tapos parang akong umuwi guys kasi pag uuwi ako doon, yung parang maniligaw ko ba dati, nagtatanong-tanong siya sa akin kung kailan daw ako uuwi. Sabi ko, bakit? Ba't mo tinatanong? Sabi sa akin, uwi din daw siya. Sabi ko, hindi ako uwi. Sabi ko, mag-asawa ka na kung asawa ka na, marami doon sa akin. Sabi pa naman sa akin, mag-asawa talaga ako yung tulad sa'yo. Sabi ko, yung tulad sa akin, tulad sa'yo mabait. Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi, makahanap ka pa ng mas higit pa sa akin. Ba't kinukumpara mo sa akin? Sabi ko din. Sabi niya, hindi, yung katulad mo talaga. Aba? Parang natakot ako ba? Sabi ko, bakit ka uwi? Kasi gulay na siya guys sa sa kanyang partner niya. Tapos sa akin tumatawag-tawag. Minsan nga pinapatay ko na lang yung tawag niya. Kasi ayoko nung yung ginugulo ako. Hindi naman siya nang gugulo yung dating nanliligaw
manliligaw sa akin. Ang ganda mo, Day. Manliligaw. Ang ganda-ganda mo, no? Siguro sa ano mo. Tapos, yun. Andun siya sa Batangas guys. Nandun siya sa ano kasi may trabaho siyang yung nagbabantay siya ng nag-aalaga siya ng mga bangus ba. Kailan lang, nung nakaraang gabi, nakaraang gabi ba yun na tumawag siya sa akin. Sinabihan ko, huwag ka na tumawag sa akin. Tapos sagot ba naman sa akin, bakit may magagalit? Sabi ko, yes, meron. Kaya ko nang ginugulo ako. Ipapaman din ako guys kapag hindi ko gusto yung lalaki. Tinatakasan ko talaga katulad nung may nanliligaw sa amin dati doon sa probinsya. Niyaya niya na ako ng ano, imagine guys ha. Kasasagot ko lang, naghanda na siya ng baboy kasi gagawa daw siya, mamanhikan daw siya pagka March. Yun yung sabi niya sa akin, nilayasan ko agad kinabukasan. Makulit, kaya napasagot ako kasi ang kulit-kulit. Tapos yun nga, yung tumatawag-tawag naman sa akin guys, naging ano ko naman yun siya dati, naging boyfriend ko naman yun. Doon sa amin sa probinsya, kaso nung umalis ako doon sa amin kasi hindi kasi ako napapatigil talaga sa amin sa probinsya ako. Lumalayas talaga ako, nagtatrabaho talaga ako. Tapos hanggang sa nakarating ako dito nga sa Batangas, natagpuan ko nakilala ko yung yung napakasalan ko. Sumunod din itong itong tumatawag sa akin ngayon. Tapos nagkaasawa siya, nahiwalay ako sa ex yung pinakasalan ko. Tapos nagkaroon siya ng live-in partner. Pero bago pa yung nagkaroon siya ng live-in partner guys, yung parang niyaya niya pa akong yung 2012, niyaya niya ako magsama daw kami ba. Sabi ko ba't ako makikisama sa inyo? Wala na sa plano ko yung mag-asawa ako ng na basta-basta na lang mag-aasawa ako tapos ganun, palpak na naman ako, ganun. Tapos hanggang sa nakahanap siya ng babae. So yun yung naging ka-live-in niya. Itong yung tumatawag sa akin ngayon, yung naging boyfriend ko sa amin sa probinsya. And then naghiwalay naman sila. Parang ang babae yata parang nagtrabaho tapos siguro baka ewan kung ano yung kwento ng buhay nila, ba't naghiwalay. Tapos nangyari sa akin na tumatawag ang amaw. Tapos sabi ko, wag kang tumawag-tawag sa akin kasi wala akong planong makikipag-entertain sa So sinasabi ko talaga na ayaw ko na ng Pinoy. Wag ka nang makigulo, sabi kong ganun. Sabi kong ganun sa kanya. Ayaw ko na ng Pinoy. Tapos sabi niya sa akin, hindi naman, bakit naman? Hindi naman lahat. Sabi ko, ang dami mong tanong, basta ayaw ko na. Huwag ka nang tumawag sa akin, sabi kong ganun sa kanya. Matawag pa din. Pero ako naman kasi guys, hindi ako bastos. Pag tumatawag ka, sinasagot ko naman, pero sinasabi ko na kung ano yung totoo. Tapos pabalik-balik siya sa bakit daw ganun. Dati bigla daw kung magpapakita doon sa amin sa probinsya tapos mawawala, ganun ba? Kung hindi daw ako ganun, baka daw ako daw talaga yung natuluyan niya, ganun. Aba? Sabi ko sa kanya, paano ka nakakasigurado na ako talaga matuluyan mo? Masyado kang confidential sa sinasabi mo. Kasi mga time na yun, 16 pa lang ako. Kadadalaga ko lang. Wala talaga sa isip ko yung gano'n. Kasi yun, ngayon,
nanggugulo sa akin. Hindi rin siya nanggugulo. Yung sa akin napatawag-tawag na nabubuisit ako kasi sabi ko sa kanya, maghanap ka na ng iba. Huwag ka dito sa akin, tawag ka ng tawag. Ang tawag naman niya is, ano lang naman, pasiguro kapag kayata may load siya or ano, katulad nung nakarang gabi, tumawag siya, tapos hindi naman siya tumawag. Para pasulpot-sulpot ba? Kasi kilala kasi niya yung ugali ko guys, pag ayaw ko talaga. Katulad nung napilitan lang akong sumagot, na yung tinakasan ko, na hindi ko naman gusto. Ano nagawa? Bakit? Kahit ganito naman ang itsura ko meron din namang manliligaw sa akin na ano diba? Gandang-ganda kaya ako sa sarili guys. Natural, sarili ko. Taas ko talaga yung sarili kong upuan. So yun guys, hanggang dito na lang yung aking ano So, sinishare ko lang yung aking buhay. Ano ba? Bye! God bless! Have a good day!